Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto ay sinara na ng pinuno ng sambayahan sa bahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo kilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan.' Ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, habang kayo naman ay ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mapuhunan at may napupunang mapuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tinanong, kukunti lang po ba maliligtas o marami? Hindi sinagot ng Diyos. Kasi wala sa dami o konti. Ang mahalagang tanong ay, ako po ba ay kasali? Ang daming naligtas, hindi ka naman kasali. Wala rin. Kukunti lang naligtas, pero kasali ka, okay, hindi po ba? Parang sa school, marami po ba papasa? Hindi. Ang tanong ko, pasado ka ba? Marami, kaya lang hindi ka kasali. Ay, mahalaga po yun. Dalawa lang ang pupuntahan natin pagkatapos dito sa lupang ito, dalawa lang. Ano po? Hindi sa Pilipinas, dalawa lang. Ano po? Makakala nyo pagkatapos ng Abu Dhabi, Pilipinas. Hindi po, dalawa lang ang pupuntahan pagkatapos nito. Pag tayo namatay, dalawa lang ang pupuntahan natin. Smoking or non-smoking. Naninigarilyo man kayo sa lupang ito, alam ko ayaw niya sa smoking area. Hindi po ba? Dalawa lang. Ang mahalaga, palaging tinatanong, ako ba'y makakarating sa langit o hindi? Yun ang palaging tanong. Kinukwento ko nga, inimbitahan si Father sa isang pagtatalo ng magkapatid na pinagtatalunan ay lupa. Ano po? Kapirasong lupa. Alas 4, umupuna, nagtalo na sila. Parang kung nanonood ng Big Pong, kung sino nagsasalita, pakikinggan mo. Ano po? Alas 5, hindi ako pinagsasalita. At least pinagkakape ako. Ano po? Okay. Pero, pag nakakadalawang tasa kayo ng kape, maaasar kung maaasin yan kaya ninyo. Di ba? Pagdating ng 5:30, dumatay ang mga misis, sorya. Lalong bumulo. Lalong gumamang kaguluhan. 6 o'clock, gutom na ako. Hindi ka na pinagsalita, pinagkape ka, hindi 6 o'clock. Habang nag-aayos yung katulong yung, sa kusina, tinitingnan ko na kung ano yung mga pinaglalagay sa lamesa. Ay, parang may sabaw. Di ba? Ay, ano ba yung ulam? Hindi na ako nakikinig sa kanila.
Pero, pagdating na 6:30, gutom na ako. Ano ba? Sabi ko, pwede mo ba sumingit? Sabi ni Magka, ay, oo, Father. Kala na, hindi kayo magsasalita. Oh, pinagkitahan ako, tapos hindi ako magsasalita. Sabi ko, una. Ang aking pong itatanong, yan po bang pinagkakalunan ng lupa, madadala niyo ba yan sa impyerno? Ay, tingin lang, nakatingin. Akala natin nagbibiro ako. Sabi, gamit ng impyerno, Father. Bakit sa palagay nyo makakarating kayo sa langit? Hindi ko naman madadala yan. Bakit akala nyo makakarating kayo sa langit? Pinaalis ako, hindi ako pinakain. Ang mahirap sa atin, naghahanap tayo ng tao na magsasabi sa atin ng mga bagay na gusto natin marinig. Ang mahalaga, may mga taong nagsasabi sa atin ng mga bagay na dapat natin marinig. Tayo nagpupunta sa Diyos, nagpupunta tayo sa simbahan, naririnig natin ang pagbasa, hindi dahil pagkamisan, hindi dahil maganda ang sinasabi, pero yun ang dapat natin marinig. Dapat natin marinig. Mga minamahal ng mga kapatid, ako po ay 15 years sa seminaryo, 15 years. Ano ba? Bago bigyan ulit ng parokya, 15 years. At doon sa seminaryo, maraming dumating na seminarista, maraming hindi naging pari, hindi dahil hindi sila matalino, hindi dahil hindi sila magaling, sadyang, sabi nga, ayaw nilang magbago. Ayaw nilang magbago. Hindi tinatanong, marami po ba na-ordinahan yan? Marami po bang hindi na-ordinahan? Ang tanong, ikaw ba'y ma-ordinahan? Di po ba? Pag nag-a-apply, talagang mamimili. Ano po, tanggapin mo naman ako, Father, pag ako'y tinanggap po dito, ako'y magiging masaya. Ang sagot ko kagad sa kanya, pag tinanggap ka, magiging masaya ka. Ako kaya, pag tinanggap kaya kita, magiging masaya din ba ako? Alam kung palagi ikaw lang masaya, di ba, ano? Ang iniisip lang, ako'y magiging masaya. Kaya hindi nakakaunlad. At ako'y mayroong aso, ano po, may aso ako, isang Rottweiler, ano po, na malaki, takot silang lahat, ano po. Bakit ako nag-alaga ng aso? Para ituro ko sa mga seminarista ko, kung ang aso nga natututo, ikaw pa. Ano po? Kung ang aso ay natututo, ikaw pa. Wala kang dahilan para magsabing, hindi ako pwedeng gumawa, hindi ako pwedeng magbago. Gusto kong tingnan mo yung aso. Yung aso, dinili ko yan ng tuta. Ano po, tinuturuan ko yan. Isang sit-sit, o ano, sinisit-sitan lang. Ano po? Sinasama ko yan sa kwarto ko. Ginigising ako niyan bago pa mag-alarm ka. Bakit niya ako ginigising? Kami may morning prayer. Ano? 5:30, pupunta na kami sa chapel. Kasama ko yan. Nag-morning prayer. Pag ako ang presider, concelebrant. Ano? Ha? Concelebrant yan, ha? Ayun naman. Ayun nila yan. Pero pag ako nagpipilgrimage sa Holy Land, architecture secretary, sasabihin ko secretary, Father, si Kylie, hindi na morning prayer. No? Pero tawagin, ha? Hindi porke wala ako, hindi siya magdadasal. No? Minsan, nasa Holy Land ako, may pinadalang picture, nakalagay, alin ang naiiba. Ano po? Alin ang naiiba. Kinuna ng picture yung altar, tapos nasa likod ng mga seminarista, alin ang naiba? So, tinitingnan ko yung altar. Ano kaya ang naiba sa altar? May bago bang design? Mayroon bang bagong nilagay? Ni-renovate ba nang wala ako? Ano pa? Alin ang naiba? Hindi ko makita. Sabi ko, anong pinagawa ninyo? Sabi niya, tingnan mo ang iyong upuan. Tingnan ko ulit. Puro ulo ng seminarista. Doon sa upuan ko, may ulo ng aso. Siya nakaupo doon. Ay, di talagang tinago ko yung sabi ko sa mga seminarista, kung hindi kayo magbabago, baka ito ang aso ang maordinahan. Ha? Of course, hindi naman maordinahan yun. Pero, sinasabi ko sa kanila,
Kung ang aso ay natuturuan, di po ba? Ikaw pa kaya? Kaya hindi tayo nagbabago, hindi dahil hindi natin kaya, kundi ayaw natin. Hindi tayo nagbabago, hindi dahil hindi natin kaya, kundi ayaw natin. Ano sabi ko po sa inyo? Minsan ang Diyos ay kumikilos bago ka kumilos. Minsan ang Diyos ay kumikilos pagkatapos mong kumilos. Pero kahit kailan ang Diyos ay hindi kikilos kung hindi ka kikilos. Hindi pwedeng nag-aantay ka lang ng biyaya na wala kang gagawin. Hindi pwede. Mga minamahal na mga kapatid, sa gabing ito, 4 na punto ang ibig kong pagtuunan ng pansin sa pagkilos. Unang-una, you must stay focused. Stay focused. Hindi pwedeng sabog. Nakuha po ninyo? Isa lang ang langit. Isa lang ang langit. Sabi, ay ako Father, sa huli na lang ako magsisisi. Bakit sa huli ka na lang magsisisi? Yung magnanakaw nga Father, sa huli lang yung sabi sa Diyos, alalahanin mo ako sa iyong paraiso, di ba? Yung nakapako. Sabi ko sa kanya, pwede naman yun. Wala lang, nakapako ka. Di ba? Pero kung hindi ka nakapako, hindi ka kasali doon. Ano ba? Ha? Stay focused. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. Ano palagi ko sinasabi? Palagi itanong nyo, yan ba'y mahalaga? Yan ba'y kailangan? O gusto mo lang? Stay focused. Maiksi lang ang buhay. May mga bagay na sadyang lilipas na hindi nyo kailangan iluha. Talagang lilipas yan. Sadyang tayo manghihina, tayo tatanda, nakukunin nyo, makakalimot tayo. May mga bagay na hindi nyo madadala. May mga bagay na hindi nyo pwedeng dalhin kahit gusto ninyo. Kaya, huwag mo kakalimutan yun. Stay focused. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Nakikiraan lang kayo dito sa Emirates. Nakikiraan lang tayo. Hindi tayo habang buhay dito. Kaya pagka minsan nakakalimutan natin, nakikiraan lang tayo. Hindi. Tandaan ninyo, maiksi lang ang buhay. Sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, if you want to change the world, go home and love your family. That's the first reading is all about. You want to be blessed? Start at home. Stay focused. Focus on God, not to yourself. Why? Because if you keep looking into yourselves, there will be no hope. There will be no hope. Pag titingnan lang natin palagi ang ating mga sarili, ay wala tayong kinabukasan. Kaya nga sabi, tumingin ka sa Diyos. You can never limit God by your limitations. Ay, ako kasi ganito ang aking nakaraan, ganito kasi hindi. Look on God. In God, there is nothing impossible. Naman po ninyo? There is nothing impossible. The Word of God is more powerful than the words of your doctors, of the people around you. Look on God. My dear friends, my dear brothers and sisters, stay focused. Ano po? Pagka minsan, ang landasin, lubak-lubak. Hindi ka naman yan titira. Nakikiraan ka lang. Ano po? Huwag ka madi-discourage. Huwag ka madi-discourage sa diyan. Ganyan ang buhay. Minsan maulan, mainit, pero hindi yan. Nakikiraan lang yan. Hindi yan habang panahon ganyan. Huwag kayong madi-discourage. Stay focused. Second, you must know your priorities. You must know your priorities. Palaging tinatanong, ano ba talaga ang mas mahalaga? Ano ba talaga? Di po ba? Know your priorities. Sino bang mas mahalaga? Alin bang mas mahalaga? Listen to this. When priorities are clear, decisions are easily made. When priorities are clear, decisions are easily made. Kung kayo po'y nahihirapan mag-desisyon, ibig sabihin, hindi maliwanag sa inyo kung ano ang inyong prioridad.
Hello? Inuulit ko. When priorities are clear, decisions are easily made. Kung nahihirapan kayo magdesisyon, ibig sabihin hindi maliwanag sa inyo ang inyong prioridad. Ano bang prioridad? Ako po ninyo? Ang buhay ay 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7 plus 8? Ang tagal sumagot, 50. Plus 9, 24. Life is only, every day, consists of 24 hours. Meron ba sa inyo 25? Magtatampo ako sa Diyos. Walang 25, walang 23. 24. 7 hours of sleep, 8 hours of work, 9 hours in your disposal. Di po ba? 7 hours of sleep, 8 hours of work, 9 hours in your disposal. Pag hinaraan mo yung tulog, mababawasan mo yung libreng oras na siya. Hindi po ba? Pag nag-overtime ka, mababawasan mo either yung free time o yung tulog. Hindi po ba? Sabi nila, if you are pretty, you only need 7 hours of sleep. So kung mahaba ang yung tulog, alam mo na kung ano ka. Hindi po ba? 7 hours of sleep. Huwag kayong magpapakamatay sa trabaho. Huwag kayong magpapakamatay. Bakit? Pag kayo namatay sa trabaho, bulaklak lang ang matatanggap ninyo. Kahit gano'n kalaki ang bulaklak, hindi nyo na amoy nun. Ako po ninyo? Kung may nagsisimba doon sa opisina nyo, may mask card. Pero hanggang ko na lang yan. Sulit ba yun? Sulit? Ano ang magsabi? Know your priorities. Know your priorities. Yung mga anak ninyong maliliit, hindi yan habang panahon maliit. Kung kayo ay walang oras para sa kanila, huwag niyong aasahan na pagtanda nila, may oras sila para sa inyo. Hello? Kung kayo'y walang oras sa inyong maliliit na anak, habang sila'y lumalaki, huwag niyong asahan na sila'y pakanilang pagtanda, may oras sila para sa inyo. Know your priorities. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Lilipas yan, lilipas. Akala ninyo, walang nangyayari. Mayroon. Mayroon. Kaya itanong ninyo, ano po ba ang mahalaga? Sino po ba ang mahalaga? Ano sabi ng ibang Ebanghelyo sa ibang bahagi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. O alam niyo ng kasunod. Pero pag hindi mo inuna ang Diyos, sa palagay mo, maayos ang buhay mo? Hindi. Hindi. Know your priorities. Sino bang mas mahalaga? Ang gimmick o ang misa? Di ba ba? Alam niyo yun. Sino ang mahalaga? Ang mga anak o barkada? Nag-aaway. Nagpunta ang mag-ina sa parokya. Nag-aaway. Diba? Kung ako yung nag-asawa, pamilya ko lang ang ayusin ko. Dahil ako'y pari, kung sino-sino pamilya ang inaayos ko. Ano ba? Ha? Nag-away mag-ina. Yung ina, galing sa Singapore. 2 taon. Nag-away sila ng anak nila, ng anak ng babae. So, tinatanong ko, ano po ba pinag-aawayan ninyo tapos sinama nyo ba ito? No? Sabi na, tingnan niyo itong anak ko, Padre. Ako'y nagpapakahirap na kukuba ako sa ibang bansa para sa kanya. Ha? Kung ako ay kanyang masigawan, kung ako ay kanyang awayin, gano'n na lang. Ay ano po bang pinag-aawayan ninyo? Sabi, darating ang barkada ko, Father. Sabi ko sa kanya, siya na lang ang pumunta sa Mega Mall. Kasi sabi ko, gusto niya bumili ng pantalon. Binigyan ko ng pera. Di tinignan ko yung bata. Sabi ko, ano problema mo? Sabi, Father, kahit tingnan mo ang aking tokador, ang dami kong pantalon na hindi ko ginagamit. Gusto ko na pumunta kami sa Mega Mall,
Dinadahilan ko lang yung pantalon kasi gusto kong makasama si mama. Hindi ko kailangan ng pantalon. Hello? Mga minamahal na mga kapatid, para hindi umiyak, bibigyan nyo ng gadgets. Hindi. Mas mahalaga yung oras. Know your priorities. Stay focused. Know your priorities. When priorities are clear, decisions are easily made. Third, live a balanced life, ora et labora. Live a balanced life, ora et labora. Ora means prayer, labora means work. Work while you pray, pray while you work. Hindi pwedeng puro dasal. Kailangan magtrabaho. At hindi rin pwedeng puro trabaho na walang dasal. Hindi kung kailan na kayo naghihingalo, saka kayo tatawag sa Diyos. Hindi. Pray while you work while you pray. May mga nagpapa-bless niya, kukuha ng board exam. Father, bless mo naman ang aking lapis at ballpen. Bakit? Kami po'y kukuha ng board exam. Nag-aral pa kayo, konti ko. Pero nagpamisa po kami. Ha? Ano ka? Ibabad ko man sa holy water yan, hindi kayo papasa. Ha? Hindi pwede puro prayer. Kailangan mag-aral. Mag-review. Ako po ninyo? Father, wala pa akong trabaho. Nag-apply nyo ba? Hindi ko. Ano ka magkakatrabaho? Hindi ba? Hulata ka na, hulata dyan. Ako po ninyo? Katulad ng ibang taong gustong maging malusog. Bumibili ng treadmill. Alam niyo yung treadmill? Ano po? Hindi naman ginagamit, tinitingnan lang. Ano pa? Hindi porke binili mo yan, pwede na. Gamitin mo. Ora et labora. Hindi pwedeng puro dasal. Kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng puro trabaho na walang pagdarasal. Hindi pwedeng puro hingi si Diyos, Lord, i-bless mo naman kami, i-bless mo naman kami. Pero yung itanong, wala ka bang ginagawang nagiging sagabal ng pagpapala ng Diyos? Baka meron kang kasalanan. Ako po ninyo, marami sa atin dasal ng dasal na i-bless tayo, pero mali naman ang ginagawa. Hindi pwedeng tayo ay live in. Ako po ninyo, live in. Ha? Hindi kasal sa simbahan, magkasama, at sasabihin nyo, sana pagpalain ng Diyos ang aming pamilya. Hindi pwede. Sadyang merong alituntunin ng Diyos. Hindi pwedeng tayo magsasama lang. Tayo pala, hindi ako kasali. Ano ba? Nang hindi kayo kasal. Magpakasal. Hindi pwede yung, ako may live-in. Kami kasal sa huli. Kami na may kasal sa huli. Legal naman kami. Hindi lahat ng legal, moral. At hindi lahat ng moral, legal. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos na tayo ay nasa legal lang. Itanong ninyo, nasa moral ba ang aking pamumuhay? Moral ba? Nakuha ninyo? Hello? Hindi pwedeng humingi tayo ng pagpapala. Ano ba? Kung saan, hindi naman nasa moral ang ating pamumuhay. Hindi naman mahirap yun. Eh, Father, wala kaming paghanda. Pwede naman kayo magpakasal nang walang handa. At pwede kayo maghanda nang hindi kayo nagpapakasal. Kapag nila, hindi magkasama yun. Hindi magkasama yun. Di ba? Ay, Father, ang haba kasi ng misa. Bakit ba nagmamadali? Di ba? Ay, sabihin mo kay Father, Father, pwede mo pang mandala. Rights of marriage lang, wala namang misa. Di ba? Hindi. Ito ba ninyo? Ako po ay mayroong kinausap na ama ay mag-asawa, nag-aaway sila kasi si Mister nangangapit bahay. Ano ba? Huwag nila yung sila nangangapit bahay. Ano ba? Isa lang aking tanong. Anong balak mo sa iyong mga anak? Okay. Bakit, Father? Ganito yan. Karamisan,
Kadalasan, magulang ang kumain ng hilaw na ubas, ang mga anak ang nangasim. Magulang ang kumain ng hilaw na ubas, ang mga anak ang nangasim. Ano ibig sabihin nun? Magulang ang gumawa ng kasalanan, ang mga anak ang nagdudusa. Itanong ninyo, hindi ba kayo naaawa sa inyong mga anak na pag meron kayong ginagawang kasalanan ngayon, maaaring hindi kayo magdusa, pero yung mga anak ninyo ang magdudusa. Ang sabi niya, ituturuan po namin ang ating mga anak na huwag magkamali. Hindi ganyan palagi ang kwento. Lo and behold. Lo and behold. Ako po ninyo, yung problema yun, 1993. Hindi ko makalimutan, 1993. Just last month, the daughter came. Sabi niya, Father, na lahat ng mga babae po, Mister. Ang sagot ko rin sa kanya, sabihin mo sa tatay mo. Sa tatay mo ikaw humingi ng payo. Kasi gusto ko ibalik sa ama. Ako po ninyo, ikaw ang kumain ng hilaw na ubas. Tingnan ko itong anak mo, na napakabuti. Ano sabi ng tatay mo? Kausapin mo daw kayo. Ako na naman? Di ba? Magulang ang kumain ng hilaw na ubas, ang mga anak ang nangasim. Hindi tayo pwedeng magpatuloy. Huwag niyo sasabing hindi ako pwedeng magbago. Kung ang aso nga, nagbabago. Tao pa. Hindi po ba? Mga minamahal ng mga kapatid, magandang pagtunan ng pansin. Kaming mga pare, tinitingnan namin ang mga paring lumalabas sa pagkapare. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa babae, ano po, kung ano man. Pagkamisan yun, pero takbuhan na lang yun dahil nalungkot. Ang dahilan ay dalawa lang. Hindi na nagdadasal at wala na nagdadasal para sa kanya. Kaya ang pari ay lumalabas sa pagkapari ay hindi na nagdadasal at wala na nagdadasal para sa kanya. Pero sa buhay mag-asawa, ganun din. Kaya ang mag-asawa naghihiwalay, dalawa lang rin ang dahilan. Hindi na nagdadasal at wala na nagdadasal para sa kanila. Kung gusto ninyong maging maayos, stay focused. Know your priorities. Live a balanced life. Ora et labora. Pray while you work. Work while you pray. When you pray, today we celebrate every Wednesday, the memorial of Our Lady of Perpetual Life. You go to our Mother. Ask for her prayers. You pray the rosary not to pray to her, but to ask for her intercession. Ano sinasabi pag tayo nag-rosary? Ano palagi sinasabi sa rosary? That I may imitate what it contains and obtain what it promises. Yun. Yun ang sikreto to. Yun ang sikreto to. That you may imitate what it contains and obtain what it promises. You go. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po ito sinasabi dahil ako ay pahit. Sinasabi ko ito dahil ito ang aking karanasan. Walang sino mang lumapit sa mahal na Birhen na humingi ng panalangin na umuwi na walang dalang biyaya. Sabihin mo na, Mama Mary, pagdasal mo naman ako. Ipagdasal mo naman ako. Noong college, nagpupunta ako sa Baclaran. Pag hindi ko na alam yung aking ginagawa, ano po? Ating gabi, kasi ang Baclaran, 24 hours. Ay, pupunta ka doon. Doon ka magpapalipas ng ilang oras. Gabi na, dami nagdadasal. Ako na, nakaka-encourage. Ay, umaakit ako sa choir loob. Kasi bukas ng bukas. Doon nakikita niyo lahat yung iba na inaalin niya sarili niyo sa mga nakikita niyo. At doon sa may likod, nandun yung mahinang Immaculata Conception. Itinaas. Kasi yung mga tao, punas ng punas Ako po ninyo. Kahit hindi aboy, pinipilit mo po. Ay pag nasa taas, kita niyo kung anong natatamaan niya yung Pero kadalasan yung ulo ng demonyo ang nakakahawakan ko.
Tapos pagkakuna sa ulo ng mo, sabi ko yan, yari. Diba? Nung ako'y grumado, binalikan ko yun, pinalikan ko. Hindi na mukhang demonyo, mukha ng kirong marami, ulo mo yun. Nakapupuna sila. Kasi naman kayo makakatawag ko, problema pa yun. Maliban na magdala ka ng bulaklak sa mahal na bigay, pag ikaw ay nakakasalamat. Pag ikaw ay naliligaw, magdala ka ng bulaklak. Hindi mo ba? Hindi mo masama yun. Si Rizal na dinadala namin, hindi mo ba? Ha? Pag naliligaw ka, magbigay ka, ikaw ba yan? Di ba? Ha? Doon sa isang parokya mo, ang koleksyon ay halos wala. Ano po? Tuwing umaga may itlog kami, may itlog. Itong aking alalay, ano po, wala nga ako pampasahod sa kanya na simula. Sabi ko, bakit tayo may itlog araw-araw? Wala naman akong binibigay sa pera. Sabi niya, bigay ko ng mahal ng bere. Tumigil ka. O, bigay ko ng mahal ng bere. Eh di kinakapaka, baka kung sinong mahal ng bere na nagbibigay, di ba? Sinong mahal ng bere? Yun yung ating patron. Tumigil ka doon. Opo, Father, araw-araw, nagbibigay po siya ng itlog. Paano kanya binibigyan ng itlog? Sa ilalim po ng kalta. Sabi ko, kinakabahan ako dito sa alalay ko. Doon po kasi dinampot ko lang. Diba? Hindi, sabi niya, maniwala ka sa akin, Father. Bukas. Di, binabantayan ko, no? Pinakita niya kasi sa akin, pagtaas ng palda ng imahin, may itlog. Sabi ko, itlog, ha? Sabi ko, kunin man, araw-araw, baka mag-isa na. Baka mamay, maging manok yan. Araw-araw! Diba? Binabantayan ko, hindi ko mahuli kung sino nagbibigay. Pero anyway, ayaw nagpapasalamat, itlog ang binigay. Naman po ninyo. Masama kayo? Hindi naman masama yun. Marami lang sa atin, magaling manghingi, pero hindi marunong pasalamat. Hindi ko ba, Tabi ha. Hingi na hingi, hindi naman marunong pasalamat. Hindi ko ba? Ay masama bang magpupuna sa mahal na bire? Masama pa? Hindi naman. Kung madali, lalo na, punasan mo din. Okay lang. Pero tayo, actually hindi naman pinupunasan, hinahawa. Bakit? Anything that you have a connection with the Holy, you can feel something happening with it. Alam mo yun? Ikatlo, nireklamo nila. Kayo naman, bakit mo ba pinuprosesyon ng mahal na bire? Bakit mo ba pinuprosesyon? Isa lang sagot ko na. Bakit? Kung makakalakad ba yun na mag-isa, ikaw pinuprosesyon ko yun. Mapatiin niya ba yun sa kalsada? Baka magtakbuhan kayo. Bakit niya pinuprosesyon? Para pagpalain ng mga bahay. Di ba? Pinagmamalaki niya. Pinagpapasalamat mo. Maghingi ka. Kung hindi mo kaya magdasal na mag-isa, maghingi ka ng dasal. Maghingi ka. Masama ba maghingi? Di ba? Stay focused, know your priorities, live a balanced life, all right na pora. At ang pang-apat, do not be afraid to make painful decisions for God. God has already made a painful decision for you. Sabi nga natin kahapon, mag-desisyon ka. Do not be afraid to make painful decision for God. Because the moment you express yourselves to God, we have a God who loves to bless. We have a God who loves to bless. Ano ba? Sabi nga, kwento mo naman Father si Aling Corinne, ano ba? Nasaan ko ako sa isang parokya, ano ba? At kadalasan, sino ko ba nagsisita sa umaga? Sino ko nagsisita sa umaga? Napatay na, di ba? Napatay na. Yung mga hindi na makatulog, agang mission. Pag pupunta doon, nagsisita. Ay kung puro matatagdaan nagsisita, sino ang buhay? Napatay na. Alam mo may bag, yung mga sulat na yan doon, no? Maliit lang yung aming maliit lang talaga. Pag dahil mong ganyan, ilang lakad lang, nasa alpad ka. Malapit lang eh. Ano ba?
At dahil matanda, sabi ha, matanda yung kwento mo, bago pa makatayo. Yung organista, hindi man lang, wala man lang yung isa lang ang nota. Para pagkanta nila, so kagkanta nila. Ang repertoire namin, araw-araw, buksan ang aming puso. Buksan. Panahon ng plaka yun, panahon na CD, ako niya. Yung mga 45, 53, 75, 78. Panahon ng plaka. Lahat ng tono nila, 33, lahat ng tono. 33. Ano po? So pag sila, may puso. Alam ka ba? Dapat ang misa sa umaga, 20 minutes lang. Ano, isang oras. Ang tagal-buksan, Eh, pagkamisan, lakas ko nakatawa, akala nyo, nagkatawa ka. Di ba? Buksan nila, nandito na ako, buksan nila. Dahil, nagtatampo, 4 na araw ako walang buhay. Akala lang nalulumpot ako, masaya ako doon. Ha? Makikita ko yung sa kalsada. Sister, ba't wala ako sa simbahan? Wala buhay. Ay, wala po, Father, dumating ko. Ako po, dumating ko. Sino mga dumating? Ano na? Ha? Nandang-check ko. Hindi, nagtatampo lang kayo. Nasabihin sa akin. Kasi Father, wala akong ginawa kundi lahitin kami. Hindi ko kayo nilalari. Itama lang ang tono. Itama lang. Ano sagot sa akin? Hindi ka papari. Choir na kami. Paano tayo magbabago? Na ganyan ang pag-iisip, hindi po ba? Hindi ka ba? Hindi ba? Alam niyo, ganun pala tayo. Kasi yung collector mo, patay ba? Di ba? Ang yung marang si Aling ko rin. 1, 2. 20 lang ang nagsimba. 20 lang. Tapos lang, isa hindi ba siya tapos? 20 lang. Isipin niyo, hirang maging pare. 20 lang. Ang problema kay Aling ko rin, hold data. Ano ibig sabihin ng hold data? Kakapatid sa iyo. At hindi yung naaalis na hindi ka nagbibigay. Sa umaga, wala namang mga dalang pera. So, kunwari, pipikit sila para kunin nila touch size. Pag bulat nila, nandun pa si Aling ko rin. 20 lang yan, 20. Pag nainip yan, susundutin na yan. Kaya isipin mo, 20 ang nagsimba, koleksyon ko 1850. Meron pang hindi nagbigay. Ha? Naghati-hati. Tawag ko rin, bigyan mo, tayo na siya. Kinausap ko yun, Aling ko rin. Nagagalit po mga tao, sinusundot nila. Kaya ano ngayon? Ay, wag mong ganyan. Ano sabi niya sa akin? Hindi ka pa pinapanganak, collector na ako. Paano na nasimbahan? Hindi makabitaw. Nakuha niya. Hindi makabitaw. Gusto niyo umunlad? When God asks you to give up something, do not be afraid to give it up. Because the only reason for God, for you to give it up, is because there is something better for you. Kung meron hinihingi sa inyo ang Diyos para bitawan, hindi dahil kayo ay pagkakaitan, isa lang ang dahilan. Meron siyang ibibigay na higit na mas mabuti kaysa meron ka sa kasalukuyan. So huwag kayong matakot. Do not be afraid. Stay focused. Know your priorities. Live a balanced life. Alright, Nabora. And do not be afraid to make painful decisions for God. Some of them are really painful. Some of them are funny. Sabi ko doon sa Monsignor na dating naka-assign doon, Monsig,
paano ko ba iaahon sa kahirapan nitong parokya nito kung saan ako nakaasay? Sabi niya, nakita mo yan na sa rin, ako po, humingi ka dyan. Paano ako hihingi? Tignan mo yung mga tao, paano humingi? So, tinitingnan ko yung mga tao, paano humingi? Tinitingnan ko, rosaryo na rosaryo. Ano pa kaya? Ano mercy? Tingnan mo. Buhay mo po ako doon. Tinitingnan ko lang. Napansin ko, may mga naglalakad paluhod. Baka ikaw sinasabi ng masunod Maglakad daw ng paluhod. Tinitingnan ko. Tumayo ako sa may pinito. Tinatangka ko. Sabi ko, kaya ko ito. Malapit lang ito, kaya ko ito. Ay di bumubelo ka na. Lord, sana makaahon ako sa kahirapan. Pag luhod kong ganyan, may lumod ng matanda. Sabi ng matanda, Father, bakit hindi nakakilala? Ay di wala ng urungan, kahilala Hindi ko naman pwede sabihin sinusukat ko lang. Sabi ko, kamusta po kayo? Ay, kabuti ko naman. Kayo po ba nahihiling din? Opo, ano man na nahihiling niya sa Puang Nazareno? Ay, pinagdadasal ko po yung aking mga parokyano. Ay, Father, sa kayo ba parokyano mo rin? Parang may pagdasal mo. Sige, saan ka kita? Di, nagsimula na. Abay, ang sakit pala sa tuhod. Ang sakit sa likod, ang sakit sa bewang. Kalahati pa lang, gusto ko nang tumayo. Ay, kaso may nakakilala. Ay, baka sabihin niya, yung pari niya hindi nakatapos. Di ba, no? Ay, di, nanghawa ko sa buwan. Sabi ko, nangihingi ko na yun. Sabi ko, Panginoon, kalimutan mo lang, hinihingi ko, kalimutan mo lang. Makatapos lang ako dito, makatapos lang. Di ba? Kahiyaan ako. Dito nila, Lord, sana makatapos ako. Mga 3 upuan na lang. Sabihin ko, hindi na ako makakatayo. Lord, huwag naman sana nakatapos ako, ilalabas ako dito, nakahiga. Di ba? Lord, doon tinatansya ko ngayon. Nandun ako sa huli upuan, tinatansya ko. Mga 3 hakbang ito. Makakaupo ako dito. Okay na lang. Bueno, ha? So pagdating ko sa harap, ay talagang tapaka doon, basang-basak ng pawis. Akala nila umiyak ako, hindi, pawis mo. Pagod na pagod ako. Tapos sinisilip-silip yung upuan. Pagtayo ko, nagpatumba ka na lang. Kasi nanginginig yung tuhod mo, nanginginig, ba? Tapos nung napatapos ang pwede, nakikita ko Diyos, parang nagtatawa. Nadali mo, no? Mga minamahal na kapatid. Ano lang nagawa niyong mahirap para sa Diyos? Ano lang nagawa niyong mahirap para sa Diyos? Ano na? What painful decisions have you made for God? Have you? Baka wala ka. Stay focused. Know your priorities. Live a balanced life, all right na bora. And do not be afraid to make painful decisions for God. You don't limit God by your own limitations. There is no sin that God cannot forgive. There is no life that cannot be changed. We have a God who loves to bless. In closing, itong bago itong EasyTex bago. Dinadala ko sa Bishop Sok. Ang sarap magmaneho, bago. Walang traffic light, walang kasabay, ang bilis, So nakakalimutan nyo, ang bilis yung natala. At napansin ko, mag-50 na ako, ay mabilis na. So dahan-dahan akong ginagawa. Sabi na seminarist na nakangiti, sabi niya, kaya pa, Father, kaya pa. Ano kaya pa? Subukan natin mag-160. Sabi ko, kaya pa rin sasakyan, hindi na kaya ng bibig ko. Hindi porque hindi na kaya na ng bibig niya, hindi kaya ng Diyos. Hindi porque hindi nyo kayang isipin, hindi kaya ng Diyos. Don't limit God by your limitations. Don't limit God by your limitations. Stay focused, know your priorities,
Live a balanced life, ora et labora, and do not be afraid to make faithful decisions for God. Amen.